Naranasan nyo na ba yung habang naglalaro ng games sa cellphone, nanonood ng videos, o simpleng nagbabrowse lamang sa social media ay may biglang lumabas na ads ng isang online lending platform? Oops, teka lang. Hinay-hinay po sa pag-click ng mga ads na yan. Suriin muna ninyong mabuti kung ito ba ay legit para hindi kayo mabiktima ng false advertisements. Ang mga loan offers na may false advertisements ay kadalasang nakikita sa mga online platforms, social media, text messages, o email. Kaya po sa video na ito, ibabahagi ko po sa inyo ang iba't ibang false advertisement tactics na madalas ginagamit ng mga illegal na OLA. Una, fast approval. Karaniwang ginagamit upang maengganyo ang mga tao na agad na mag-apply sa kanilang loan offer. Pangalawa, no credit check. Sinasabi nila na hindi nila tinitingnan ang credit history ng mga aplikante. Ito po ay umaakit sa mga taong may mga bad credit score. Pangatlo, low interest rate. Nag-aalok sila ng pautang sa mas mababang interest kaysa sa iba. Ngunit sa katunayan, maaaring magkaroon dito ng mas mataas na interes sa bandang huli. Pang-apat, fake testimonials. Sinasabi nila ang mga fake testimonials na yon mula sa kanilang mga satisfied kunwari na mga clients upang maging kapani-paniwala. Isang halimbawa ang mga fake reviews sa App Store or Play Stores sa mga OLAs. Pang-lima, no hidden fees. Sinasabi nila na walang hidden fees, ngunit ang totoo ay may mga nakatagong bayarin na maaaring magdulot ng mas mataas sa kabuuang gastos para sa borrower. Narito naman po ang ilang tips kung paano nyo mapoprotektahan ang inyong mga sarili na maging biktima ng mga false advertisements. Una, mag-research muna sa lender na balak ninyong hiraman. Alamin kung magkano talaga ang actual interest rate at i-check muna ang license ng lending platform kung rehistrado. Maaari din nyo i-check ang kanilang official website. Pangalawa, mag-ingat sa mga hidden fees and charges. Kaya basahin nyo pong mabuti ang mga terms and conditions ng inyong loan. Lagi nyong basahin yung fine print o yung mga maliliit na sulat na kadalasan nasa ilalim ng terms and conditions. Pangatlo, mag-ingat sa mga too good to be true offers. Dahil po sa kadalasan ang mga ganyang offers ay scam. Iwasan agad ang mga may ads na no credit check. Pang-apat, huwag magmadali sa pag-utang. Pag-isipan niyong mabuti kung talaga bang kinakailangan niyo ito. At panghuli, magkaroon ng backup plan. Kung sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari sa inyong buhay, ang pagkakaroon po ng backup plan ay makakabuti. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng mga ilang tips para sa responsible borrowing na dapat ninyong tandaan. Una, alamin muna ninyo ang clear purpose ng inyong pag-utang. Pangalawa, gumawa ng budget para mailaan ng maayos ang inyong sweldo sa pangangailangan at pambayad ng utang. Pangatlo, siguraduhin na nasa oras ang inyong pagbabayad upang maiwasan ang mga late payment fees and additional charges. Pang-apat, maglaan ng emergency fund para hindi na kinakailangan pang mangutang para sa inyong mga emergency situations. At panghuli, iwasan na ang pangungutang lalo na kung ikaw ay baon na sa utang. Ayan, tandaan ninyo, mahalaga na tayo ay maging mapanuri at magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga false advertisements, lalo na kung yung mga ads na yan ay mula sa mga loan offers. Ang responsableng pangungutang at pagsusuri sa mga loan offers na ito ay makakatulong po sa inyo. Dito po sa PhilFlag, kami po ay patuloy na magmamalasakit sa inyong kapakanan at magsisilbing katuwang sa inyong hakbang sa pagsulong ng patas na pagpapautang para sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Ako pong muli si Miss A mula sa Filipino Fair Loans Advocacy Group.